Mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Nasa ika-23 araw na tayo sa buwan ng Disyembre at nasa ika-9 na araw ng pagdiriwang natin ng taunang simbang gabi at Misa de Gallo. Kumusta naman kayong lahat? Siguro posible yung iba na pagod, baka sinipon, baka nanghina, kulang sa tulog, baka hindi na nakapagpatuloy ng kanilang pagsimba sa madaling araw o sa gabi man, o nagkaroon ng frustration sa dahilan na hindi niya pinagpatuloy ang mga ginagawa niya o kung ano man. Posible yung iba tuwang-tuwa, blessed na blessed. Sana sa lahat, no? Sana all blessed na blessed. Di ba? Napakaganda. At tingnan natin ng mabuti kung paano natin tinugunan ang mga hamon na binibigay at binabahagi sa atin ng ating simbahan. Amen? Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Tingnan natin ng mabuti yung gustong ipaabot ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Sinabi dito, Juan ang kaniyang pangalan, o Juan ang pangalan. Ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 57 hanggang 66. Dito isinilaysa yung pagbibigay pangalan, no, sa anak ni Elizabeth. No, Juan. Alam nyo, ang pangalan ay napakahalaga. Bato-bato sa langit, minsan kung ano-ano na lang yung mga pangalan na ibinibigay sa atin ng mga magulang sa kanilang mga anak. No? Marami na akong bininyagan. Sa totoo lang, sa ika-16 na taon sa aking pagiging pari, hindi ko na mabilang yung aking bininyagan. May mga pangalan minsan na mahirap bigkasin. Na parang pangalan ng Korean, may pangalan Japanese, hindi mo maintindihan. Siguro yung iniisip lang doon ng mga magulang is yung dating ng pangalan. Mas hindi pa tiningnan yung lalim at mensahe ng pangalan. Hindi naman ako nagsasabi na ako ay isang traditional, pero what I am saying is sana yung appropriateness of giving names. No? Simula noon sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, di ba, ang pangalan kinukuha sa libro, yung tinatawag nating almanac o almanaki. Kasi araw-araw may mga fiesta ng mga santo, at kung matuon yung kapanganakan ng isang tao, ang pangalan ay sinusunod. Halimbawa, Agustin, Juan, Pedro, Santiago, Veronica, di ba? Maria, Lourdes, Simon, no? Pero siguro sa pagkasalukuyang panahon ngayon, parang anong tawag doon? Parang napaka old tingnan, no? Or napaka KJ pakinggan, no? So, kaya minsan ini-English na yung Pedro, Peter, no? Yung Juan, John, no? John Vincent, no? John Paul, di ba napakaganda? Francis Carmel, something like that, no? Pero siguro sa akin, ang gusto lang ipaabot ng ating mensahe sa ating Ebanghelyo ngayon ay pahalagahan natin ang ating mga pangalan. Ang mga pangalan natin ay may mga mensahe na gustong ipaabot. Huwag nating dumihan ang pangalan natin. Kasi yung pangalan natin ay nagpapakilala ng ating buong pagkatao. Halimbawa, Jonathan, that is my name. Pag marinig ito ng ibang tao, marami silang maalaala. No? Sana yun yung maganda. At sana, kung may maalaala man sila, kung marinig nila yung ating pangalan, ay yung mga magagandang alaala. Hindi yung mga hindi magaganda, yung mga masasama. Diba? At sana sa mga magulang, hindi lang isa ang mag-isip ng pangalan. Sana alam din ng
father, ng ama, ang pangalan ng anak. Minsan nakakatuwa na tinatanong ko minsan sa binyag yung ama kung kilala niya ba ang anak, ang kanyang anak na papabinyagan. Minsan lilingon pa yan sa asawa at sabihin, ano nga pangalan? So ibig sabihin, hindi sila aware, o kung alaman nila, makalimutan nila kaagad kasi wala silang focus. Sana pag-usapan ng magulang ang pagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Hindi lang yung parang kung ano-ano na lang gusto natin, at the end, ang mga anak natin ang nahihirapang magsulat dahil napakahaba at napakahirap ng mga litra. Kung puro vowel, kung puro, hindi ko maintindihan, no? But anyway, pero para sa akin siguro ang pinakamahalaga lang doon is yung mensahe ng pangalang ito. At ang pangalang ito ang siyang magtatak sa pagkakilanlan ng isang tao. Sana mga kaibigan, sa ating makakaya, ingatan natin ang ating mga pangalan na hindi madumihan. Amen? Dahil ang pangalan ay ang ating pagkakilanlan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa biyaya ng aming pagkatao. Salamat sa biyaya ng aming pangalan. Tulungan mo kaming mapahalagahan ang mga pangalang ito, alang-alang sa iyong paghahari, alang-alang sa aming pagiging anak mo, sa aming pagiging alagad mo. Amen.